17 ang ating tumpak na oras. Sa oras na ito ay narito ang ating spoken word artist, si Lance Abellion, na palagi niyo nakakasama sa programang ito every Monday. Magandang gabi sa iyo, Lance. Yes po, isang magandang gabi po. Good evening sa iyo sa ating pong mga tagapakinig. Balita ko, may kakaiba kang ipipresent ngayong gabi sa ating programa. Hindi ordinaryong paraan ng pagtula or something. Parang na-intriga ako rito. Sabi ko, anong klase ang gagawin ni Lance Abellion ngayong gabi? What is it? Okay, so sa kasaysayan po ng pagtatanghal ko po sa Brother June, napagpasyahan ko po na babalikan ko po ang isang uri ng sining na matagal ko na pong hindi nagagawa, at ito po ay ang pag-arte po sa teatro. Wow! Ibig mo sabihin, may acting-actingan ka ngayon? Ganun ba yun? Yes po, sa kasaysayan po ng Dr. Love Radio Show, bilang ako po at sa listeners po natin, ngayong gabi po ay magtatanghal po ako ng isang monologo. Ayan, excited ako rito. Gusto ko makita ang talento ni Lance Abellion sa acting-actingan. Ngayon, wala siya sa stage ngayon, pero let's pretend while watching him na tayo'y nakaupo sa Cultural Center of the Philippines at pinapanood si Lance Abellion. Narito ang ating spoken word artist, Lance Abellion. Ang monologo po ngayon na itatanghal ko po ngayon ay pinamagatang Ang Kwento ng Natagpuan. Halaw po ito mula sa perspektibo mismo at punto de vista po ng alibughang anak mula sa Biblia. Sana po magustuhan niyo. Oh, diyan na pala kayo. May tanong ako sa iyo. Ikaw, oo, ikaw. Naranasan na ba ninyo ang pakiramdam ng mawala, na maligaw? Ato malamang sasabihin na naman ninyo sa akin, ano naman ang drama nitong lalaking to? Pero may kwento ako sa inyo, relax lang. Alam nyo ba? Dati, natatandaan ko pa. Isa akong matapobre. Walang pakialam sa damdamin ng iba. Wala akong pakialam sa sasabihin ng iba, basta ako gagawin kong lahat ng gusto ko. May sarili akong layaw. Marami akong kapritsyo. At nung mga panahong yon, matagal kong hindi nakita sina nanay at tatay. Palibasa kasi inuna ko yung sarili kong layaw imbes na sumunod sa kanila. Naaalala ko pa, ito, tandang-tanda ko pa, real talk tayo. Ito, sabi ko pa sa tatay ko, Tay, baka naman, akin yung mana ko. Para kutsa tayo, wala nang pakialamanan. Bahala ka na sa buhay mo, bahala na ako sa buhay ko. At kung ano man ang gawin ko sa yaman ko, wala ka nang pakialam doon. Wala akong pakialam. Naalala ko nga, ang yabang ko pa nun eh. Para akong siga. Tapang. Pero, alam nyo ba nung tumagal-tagal na, naubos yung yaman ko. Naubos yung pera ko. Di ko alam kung saan ako papunta. Para akong palaboy. Para akong nakabilanggo. Lustay dito, lustay dun, alak dito, alak dun. Hala, sige, walang pakundangan. Pero, hindi naman ako masaya talaga nun. Para akong nakabilanggo. Nung mga panahong yon, naisip ko, tigas kasi ng ulo ko eh. Tigas-tigas ng ulo ko. Bakit pa kasi ako lumayas? Bakit pa ako nagrebelde? Bakit pa ako nawala?
Alam ko lang na yun palang kahantungan ko. Ng mga panahong yun, ultimo pagkain ng mga hayop. Pinapatulan ko, kinakain ko para lang ako mabuhay sa araw-araw. Nagpaalipin ako sa kung sino-sino. Sinanay kong sarili ko sa hirap, sa pagod, pagtatrabaho. Kasi wala na akong mapuntahan eh. Wala na akong masandalan. Namiss ko yung tipong may magtatanong sa akin, tinatanong ako ni tatay nun kung, kumusta ka na? O, okay ka lang ba? Yung may halong paglalambing, yung walang panghuhusga. Yung mga panahong yun, mag-isa ako, kailangan ko ng isang yakap. Ng tengang handang makinig. Pero parang pakiramdam ko nun mag-isa ako. Kaaway ko ang mundo. Alam niyo ba ako nung ginawa ko? Umuwi ako. Kahit hiyang-hiya ako sa sarili ko, umuwi ako. Nung umuwi ako, doon ko ulit naramdaman yung pagmamahal na akala ko makukuha ko sa mga material na bagay na meron ako. Ganun pala, no? Minsan pala, kahit anong pag-alis mo, ibabalik at ibabalik ka pa rin ng pagmamahal sa pinanggalingan mo. Kaya sa makikinig nito, ikaw, gaano ka man makasalanan, gaano ka man karumi, may pag-asa ka pa. Oo, may pag-asa ka pa. Nasa Ama, sa Diyos na lumikha, ano man ang iyong pinagdaanan, kaibig-ibig ka. Maraming salamat po. Galing talaga. Wow. Congratulations. Talaga naman may acting ability, no? Andyan yung talagang innate yung acting talent. Congratulations, Lance. Maraming salamat sa iyo. po, Brother John. Sinong gusto mong batiin ngayon bago tayo maghiwalay? Yes po, binabati ko po ang mga kasamahan ko po sa Laya PH. Sina Chairwoman Maricel Espino and Council Barangay 528. At syempre po si Mami Edna Abelion po na nanonood po ngayong gabi. Happy viewing po. Maraming salamat po. Happy birthday. Happy viewing kay Mami Edna. Thank you so much. Maraming salamat. Lance Abelion. 11:25 is our time sa programang Dr. Love Radio Show.